po. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa pagkulay. Kami Biancy. So, nagtatrabaho po ako noon. For your information po, Shell ko, simple. Kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Pinagpapaguran ko po yun para mabuhay ang mga anak ko. Diba? Hindi pa kami manghihingi. Kung sa pong may lumapit na tumulong, hindi naman po kami humingi ng tulong. Sila po yung lumapit sa amin para tulungan kami. Sabi, nagpapawa ka. Diba? Sige, ma'am. Huwag mo lang iiyak. Oo nga. Sabi, May nagpapaliwanag lang. nagpapaliwanag lang daw po. Ayoko mang real talk ha. Naku pa siya, huwag kayong pumasok at baka tayo ay magkarentukan dito. Yo guys! Magandang araw, magandang gabi mga kalingap. Eto na naman tayo guys, muling magbabalik na naman si Papa Shider. Eto nga guys, no, may balita akong iaatid sa inyo mga kalingap. Yung YouTube channel ni Biancy guys, aba, monetize na guys. Pwede na siyang kumita, kaya nagbubunhi ang mga anti-kalingap guys at nagsiselebrate sila. Ngayon guys, narinig ko ang sinabi ni Nanay Ansel nung isang araw na nag-live si Biancy na naglalaba daw itong si Nanay Ansel, no? Para daw mataguyod ang kanyang pamilya at hindi daw siya umasa sa mga tulong ng iba. Aba, grabe guys, grabe itong si Nanay Ansel. Hindi man lang marunong magpasalamat, no, kung sino man ang tumulong sa kanya. At siyempre lalong yumabang guys itong si Nanay Ansel dahil na-monetize pa ang anak niya guys, no. Imbis na turuan ang anak niya guys sa tamang asal o sa good manners and the right conduct, nag-aaral pa naman itong si Biancy, di ba? Pero yung parang pinupush pa na maging mayabang yung anak niya. 'Di ba? Anong klaseng ano 'yan? Anong klaseng pagpapalaki yan? 'Di ba? Guys, narinig niyo ba, guys? Doon sa kanyang live stream ni Biancy, 'di ba? Sinabi niya doon na hindi daw sila umasa sa mga tulong-tulong. Kaya nga ibinigay ni Dr. Love kay Kalingap Rab itong si Biancy kasi si Dr. Love hindi naman kayang tulungan. Kasi walang-wala din si Dr. Love nung time na 'yon. 'Di ba guys? 'Di ba nakita niyo naman nung first interview ni Dr. Love noon na walang-wala naman talaga itong si Dr. Love. Nagkaroon lamang si Dr. Love nung napunta siya sa Kalingap. 'Di ba? Ganyan, real talk tayo guys ha. Real talk tayo dito. Ano sa palagay nyo? Bakit naging ganito ang ugali ni Nanay Ansel at ni Biancy? Parang tumaas yata yung lipad nila. Diba? Tumaas yata yung apog nila ngayon. Sobrang taas guys. Hindi ko na ma-reach, no? Dati napakatahimik nila, nakapait nila, ang bait-bait nila. Ano yun? For camera lang yan. Pinapakita nilang ugali noon. Mag-aaral yung si Biancy sa eskwelahan. Ano kaya ang mukhang ihaharap niya sa mga kaklase niya? Palagay nyo guys, may hiya pa kayang ihaharap itong si Biancy sa mga kaklase niya dahil sa ginawa nila kay Kalingap Rab at kay Kuya Bal Santos Matubang? Aba, sobrang lakas ng loob niya kung may mukha pa siyang ihaharap sa kanyang kaklase, di ba? Sigurado pag chichismisan niyan, pag-uusapan niyan ng mga kaklase niya, o ito pala yung nagpatulpo doon sa tumulong sa kanila. Yan ba? Yan ba yung tumulong sa kanila? Yung nagpatulpo? Yung pinatulpo yung nagpagawa ng kwarto nila at nagpagawa ng bahay nila? Ago, ang kapal naman ng mukha. Ganun sigurado yung sasabihin ng mga kaklase niya. Kung kakausapin man siguro ng mga kaklase niya, pa-plastic na lang guys, 'di ba? Naniniwala kayo doon na pa-plastic na lang yung pakitang tao na lang yung ipapakita ng mga classmate niya. Siyempre pinag-uusapan 'yan. Chinichismis yan sa eskwela. 'Di ba? Tapos ngayon, nagbubunhi yung mga anti-kalingap na congratulations Biancy, monetize ka na. Ipagpatuloy mo lang 'yan, 'di ba? Imbis na umingi sila ng dispensa sa taong nasaktan nila, no? Parang yumabang pa yung nanay, di ba?
Pinagdudukdukan sa Kalingap na hindi daw sila lumapit sa Kalingap. Yung Kalingap mismo daw yung lumapit. No? Yung Kalingap mismo daw yung lumapit sa kanila. Kaya nga lumapit yung Kalingap kasi si Dr. Love ang nagbigay kay Kalingap Rab. Ipinasa ni Dr. Love si Beyonce kasi hindi niya kayang pabahayan, hindi niya kayang tulungan kasi hindi naman mayaman ni si Dr. Love noon eh. Oh, real talk tayo ngayon. No? Tapos ngayon nangyabang-yabang na konting nakahawak lang ng konting pera, lang ng konting ginhawa sa buhay. Para kala mo sino na silang Kosyo Pilatong magsabi na hindi kami lumapit sa Kalingap, hindi kami nagano sa Kalingap. Aba, maiya naman kayo. Imbis na turuan mo yung anak mo sa tamang asal, sa tamang asal, no? Pero parang sinusulsulan mo pa yung anak mo na, sige gawin mo to, shoutout mo to mga to, shoutout mo to mga to, mga tay Kalingap. Kakaiya, totoo yan, nakakaiya. Marami nanonood sa'yo pero nakakaiya. Oo. Ako hindi naman talaga ako basher nyo eh. Kasi nakikita ko lang yung pinaggagawa nyo. Hindi ako basher nyo ha. Nakikita ko lang yung ginagawa nyo. Talagang mali. Mali po yung ginagawa nyo. Nakuwang hindi pumunta yung Rapid Tulfo in Action sa diet. Sumuko sila. Hindi sila nakipag-communication. Bakit kamo? Kaya hindi na sila nakipag-communication. Kasi nakita nila yung mga old video nyo. Nakita nila yung nakaraan ni Beyonce. Kaya hindi na po pumunta ang Rapid Tulfo in Action sa diet. Hindi na nakipag-communication. Yun, ang tagal-tagal na. Almost 1 month na. Bakit hindi pumunta yung Rapid Tulfo in Action sa inyo? Kasi bakit? Yun ang dahilan. Kasi nakita nila yung background nyo dati. Na sobrang hirap ng buhay nyo. Ngayon, guminhawa yung buhay nyo. Pinatulpo nyo si Kuya Bal Santos Matubang. Ayun. Diba? Kaya hindi na pumunta yung Rapid Tulfo in Action. Hindi na inaksyonan. Kasi nga naman, ang grateful yung family nyo. Ganon ang dahilan. Huwag nyo sisihin na hindi sila pumunta, hindi sila pumunta. Talagang hindi sila pumunta kasi nakita nila ang mali. Diba? Hindi naman ikukonsinti yung mali ng Rapid Tulfo in Action. Ano sa palagay nyo guys? Bakit hindi pumunta ang Rapid Tulfo in Action sa diet at hindi inayos yung problemang to? Kasi nakita nila yung mali. Sino ang mali? Etong pamilyang to. Nakita nila na ang grateful pala sila, ganito pala sila dati. Napakahirap pala ng buhay nila dahil sa Kalingap, guminhawa ang buhay nila, 'di ba? Dahil sa Kalingap nakilala sila ng mga sponsor. Dahil sa Kalingap nabago ang buhay ni Beyonce. Dahil sa Kalingap umayos ang ngipin ni Beyonce. Dahil sa Kalingap nakilala itong si Beyonce. Puro Kalingap talaga yung may dyan. Dahil sa Kalingap talaga yan. Huwag kayong magmataas. Huwag kayong magsasabi na hindi kami lumapit sa Kalingap para tulungan kami. Sila mismong lumapit. Nagkakamali ka kasi si Dr. Love talaga yung tumutulong sa inyo. Kaso hindi kaya ni Dr. Love na pabahayan si Beyonce at bigyan ng magandang buhay. Kaya ipinasa kay Kalingap Rab. Ang kulit-kulit ng mga utak nyo. No? Nakakagigil. Ako hindi ako basher pero nakakagigil talaga. Sobrang nakakagigil. Guys, anong masasabi nyo dito sa paayag ni Nanay Ansel sa mga sinabi niya dun sa live at ngayon ay monetize na itong si Bianbi? Comment down below at babasahin natin lahat yan guys. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, pahit ang notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga Kalingap. At siyempre guys, huwag kalimutan supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV guys. Yun guys, ang channel natin ito ay under review pa lamang, hindi pa tayo monetize. Siguro maabutin pa ng 32 days bago na tayo ma-produce. Hindi natin alam kung ano mangyayari, basta bahala na ang Diyos. God bless you all. Mua mua chup chup. Bye bye.